Welcome to Edinburgh, Scotland! Good morning everyone! So, panibagong vlog na naman. And for today's vlog, napaka-special dahil isa-celebrate natin yung birthday ni Savannah sa Scotland. Yes, you heard it right. Pupunta tayo ng Scotland. Dun sa second video natin, kung naalala nyo, nabanggit ko dun na ang UK ay merong 4 na countries, which are Northern Ireland, England, Wales, and Scotland. Dun sa second video natin, pumunta tayo sa Wales. So ngayon naman ay pupunta tayo ng Scotland. So tara, samahan nyo kami. So itong biyaheng to ay hindi natin kakayanin ng isang diretsong biyahe lang. So sa malamang siguro 2 beses tayo mag-stop over dahil nga meron pati tayong kasamang bata, si Savannah. So yeah, samahan nyo kami. Stop over muna kami dito sa may Moto Southwest Para kumain, gutom na ako. Nakalahati na rin yung biyahe. Oo. And dito marami namang pagpipilian. Meron kang Burger King, Costa, Greg's, M&S. So ayan. Tsaka kailangan rin magpahinga eh. Tingnan mo yan, parang may bagong bukas ng KFC. Kaya nga may bagong bukas na KFC dito sa likod ko. Baka libre tayo, guys. Maling kagpilan. May ate. Ayan, so tapos na ang pahinga. Larga ulit. After 4 hours of travel, nandito na po kami. Almost 5 hours nga din. Ay, almost 5 hours pala yun. Ayan, so dito kami tutuloy sa Premier Inn. So maganda yung location kasi seafront siya. So Oo, tapos may malapit pa na kainan dito, guys. Lapitin talaga ako ng mga pagkain. so sa likod ay yung dagat na. So pahinga muna kami. So ito na yung room namin. Napakaswerte namin kasi nakakuha kami ng room na tabi ng dagat. Yes. So napakasaya. Etong bintana, pagtanaw mo dyan is yung dagat na agad. And probably bukas or mamaya siguro pwede rin kaming maglakad-lakad dyan sa walkway dyan. So yeah, napakaganda and napakasaya. Nakakuha kami ng room na ganito. Yay! See you later, alligator, in a wild crocodile. So, it's 7:30 in the morning, guys. Pupunta na kami para mag-breakfast. And di pa nga ako nakapag-blower kasi gutom na ako. Food is life. Unahin ang gutom. Yeah, day 1. And simulan natin sa pagkain ng marami. It's gonna be a long day today. So guys, so ito na yung ating breakfast for today. It's unlimited. So meron kayong sausage, ham, bacon, black pudding. Meron tayong scrambled egg, sunny side up, bread, mga pancake, muffins. Muffins ba? This is mushroom, beans, hash brown, tomato, and croissant. Bon appetit! Ayan, kain na po tayo. So, Inuna ang banana. agahan natin ay full English breakfast. Yeah! Kailangan mong magpakabusog dahil marami tayong lalakarin. Naman. Ako pa ba magpapagutom? Never.
Nag-aantay na kami ng bus. Napakalakas ng hangin. Paulan po ngayon. Kaya mas gusto naming mag-bus na lang kasi mahirap kumuha ng parking sa city center. Kaya magbabas na lang kami. And first time ni Sabi na mag-bus. Hello, birthday girl. So yun, ninaantay na lang namin yung bus. So yun na guys, dito na kami sa bus. Ayan, first time ni Sabi mag-bus. Hello. Papunta na po kami sa Princess Street. So doon kami sa Scott Monument magsisimula. And yan, medyo maulan and mahangin. Pero hopefully titila rin mamaya. Hello everyone. Ang first stop namin ay dito sa Scott Monument. So ang Scott Monument ay ang pangalawa sa pinakamalaking monument sa buong mundo para sa isang singer, which is si Paring Scott. Si Paring Scott. Si Paring Scott. So, So ito ang monument ni Paring Scott. Yeah. Okay. Ang ganda niya guys. Tingnan niyo Hulaan mo kung anong nationality ni Scott. Siyempre, Scottish. Scottish. Nandito kami sa Scotland. So, obvious ba? Scottish si Scott. Ang ganda niya. Sa likod namin is yung National Gallery, which is yun. And sa taas nun is yung Edinburgh Castle. Pupunta tayo dun mamaya. Yes, guys. So, tignan nyo dito ang ganda ng tanawin. Then, yung castle, gallery, paikot. Sobrang ganda, guys. Ang ganda po ng Scotland. Okay ka lang ba dyan? So guys, eto na po yung napamana ko sa aking anak. Basta mag-travel, kain lang ng kain. Look at her. Sige, kain lang anak. Ganito po i-spend ni Savannah yung buong maghapon niya sa birthday niya. So, maglalakwat siya po siya. Ito na po yung celebration namin. So, I think ito yung pinakamagandang way para i-celebrate yung birthday ng aming anak. Oo, kasi si Sabi po kasi mahilig po siyang mag-travel and mahilig siyang mag-explore ng mga bagong places. Makikita mo pala sa kanya pag nagta-travel siya, palaging paikot-ikot yung eyes niya. Masaya ka ba? You're happy? You're happy? Kumakain na naman. Toy. Guys, ito yung Princess Street. Ito is isa sa mga major thoroughfares dito sa Edinburgh, and or main roads I should say. Guys, ito na po yung Edinburgh Castle. Guys, bili na naman tayo ng ref magnet. Another collection. So mas mahal yung ref magnet nila dito. It's 4 pounds. Guys, so itong road na to, itong Princess Street, ito yung humahati dun sa Old Town and then sa New Town. So sa right side namin is yung New Town, which is nandito yung mga modern establishment na ngayon. So as you can see, may mga Lush, may mga Starbucks, and yung mga modern buildings. And sa left naman, left side of the road, andyan yung mga old buildings. Andyan yung mga yun nga, yung mga old buildings na natayo pa noon pa at hindi pa naalis until now. So pre-preserve talaga nila. Guys, mahangin po. Mahangin po sa labas. Para kami nag-honeymoon. Uy! May Jollibee dito.
Wala, di ko alam may Jollibee pala dito. Oh, sa Jollibee, vida ang saya. Oh, may kakainan na ako mamaya. Guys, this is the place of the famous Johnny Walker. So sa Scotland siya nag-originate. Kung papasok ka sa building niya, may experience mo kung paano ba sila talaga magtimpla ng whiskey. And pa namin na-try eh. Siguro titignan lang natin kung paano sila gumagawa. So, andito na po kami ngayon sa loob ng Johnny Walker Building. At may nakita ako, guys. So, ito, nung bata tayo, di ba, pinapatanggal nila sa atin. Uban. Piso, isang uban. Guys, dito sa Scotland, napakasikat ng whiskey. And nalaman lang namin dito sa loob ng Johnny Walker na kaya pala mahal ang mga whiskey dito is napakalaki ng tax. So, it's 75% per bottle. So, biruin mo yun. Halos doble yung prices ng whiskey dito sa Scotland. Guys, I'm so excited! Guys, ito na! Jollibee Scotland version. Yan, ito try na niya for the first time. Anong lasa? Malayong malayo. Malayong malayo. Sa original. Hindi niya kuha. Wala talaga yung pinigay niya. Hindi rin matamis. Tanungin mo din sa ate. Ate, nag-vlog pala kami. Pwede mag-say hi. Hi! Sige, hi. Sige, hi! Nakita namin si ate. Anong lasa, ate? Pero okay lang. Okay lang? Premium sa Pilipinas. Tama nga. O, diba lang? Kahit saan may rin ang number Pinoy. one. Ang Pinas pa rin ang number 1. Walang makakatalo. Ay, wala pa siyang bayad. Kasi kapag nagkaya na Ang bagal mo daw kumain. Guys, ito yung view ng likod ng Edinburgh Castle. So, tingnan nyo yan. Napakataas niya na. Nasa taas siya ng cliff. And so, yung Edinburgh Castle is na-built nung 11th century. So, ang edad na niya is nasa 900 years old na. Wow. Napakatagal na yun. Wow. 900 din. Until now, buhay na buhay pa rin. Kaya nga. Sida. Galing. Ganda, no? Na-lockdown na pala itong si Sabi ah. Oo. Ganyan siya mag-tour. Guys, so kung titignan nyo, yung castle ay nakarest talaga sa isang pato na foundation. And yeah. And maganda rin dito sa UK is walang earthquake. Kaya tumatagal yung mga buildings dito. Paano yung foundation nila nito pag pinatayo? Eh, di ba pa to yan? Eh, di ba pag nag-ano kayo ng foundation, nagdidig kayo ng foundation, kailangan idig mo talaga sa ilalim or
saka lang naman kami nagdidig kapag malambot yung lupa. So nagdidig ka until such time na ma-reach mo yung matigas na parte ng soil. So since bato na yan, hindi mo na kailangang idikpan. So mga anchorage na lang kailangan mo dyan. So nakarest ka na talaga sa isang matibay na foundation. So matibay na yan. Oo, unlike sa mga ordinaryong lupa, malambot yun, di ba? So huhukain mo yun hanggang sa ma-reach mo yung matigas na part ng lupa. So doon magsisimula yung foundation mo. But since ito, batong-bato na yan, hindi mo na kailangan yan. So hindi mo na kailangan maghukay dyan? Or maghukay Hindi ka na. pa rin pero kunti lang? Konti na lang siguro, tsaka anchorage na lang. Attachment doon sa mga columns or walls mo. Pagod na ako. Kanina pa po kami naglalakad pataas. Wala na naman yung kinain ko sa Jollibee, guys. Gutom na naman ako. Si birthday girl, tulog na. Tulog na talaga. Nasa part na tayo ng Old Town. Nasa kabilang side na tayo ng Princess Street kanina. So tapos na tayo dun sa New Town, which is nandoon yung mga modern buildings dito naman. So halos ng mga makikita yung buildings dito is yung mga old. Kaya pa? Pagod na sa life. Joke lang. Welcome to Victoria Street, also known as the Diagon Alley. So kung alam nyo po, dun sa Harry Potter, 'di ba, ang Diagon Alley, dito po yung lugar kung saan bumibili sina Harry ng mga wands nila. Ang tawag nila doon is Diagon Alley. So ito po 'yon. Ito po yung naging inspirasyon ni J.K. Rowling, ang author ng Harry Potter. Ito kung saan kaya niya tinawag itong Diagon Alley. Okay, so dito po pwede po tayong bumili ng mga wands din, tsaka mga Harry Potter merchandise. Brooms. Mga brooms din, mga sticks, mga libro, ng mga basta kung anong mga Harry Potter merchandise, guys. So tara, experience natin. Kung mababasa nyo dito, guys, founded in 1873. Nandito po tayo sa labas ng bilihan ng mga wands ni Harry Potter. So kung mapapansin nyo dito, andun si Hedwig, yung all ni Harry Potter, yung sorting hat, yung nagsasabi kung anong house ka belong, kung Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, diba? Tapos andun si Dobby. Dobby. Ayan. May mga wands din, saka scarf, Broom. broomstick. Diba ang dami? Saya dito. So guys, this is the Harry Potter wand. Oh, diba? Ang wand ni Harry Potter nandito. Expecto Patronum. Avada Kedavra. The famous one sa last chapter. Padamihin mo ang buhok. Padamihin mo buhok ni Rodel. Pumayat ka na. Papayat na. This is the authentic replica of Harry Potter. It was said that it's the same length, the same height, yeah, The same weight. the same weight, just like what they use during the Harry Potter movie. And it has also a certificate inside. Is this? No, hon. That's it.
And sa likod ko is yung the Elephant House, which is also known as Harry Potter House. And isa siya sa mga tourist attraction dati. Dito yung I think one of the cafes na nagsusulat dati si J.K. Rowling sa mga Harry Potter books niya. Pero tinupok siya ng apoy kaya sarado siya ngayon, under renovation. Nandito tayo ngayon sa Graveyard's Kirkyard. So, alam nyo ba, yung mga pangalan or mga karakter dun sa Harry Potter, dito kinuha ni J.K. Rowling yung mga pangalan na yun. So, hanapin natin yung mga pangalan na yun sa mga tombs. Guys, naproprostrate na kami. Hindi namin mahanap yung mga hinahanap namin pangalan sa Harry Potter. Kanina mo po kami nag-iikot naghahanap ng mga pangalan. Pero dito lang yun eh. Pero dito yun, ito yung lugar. Hindi lang namin talaga mahanap. Ang bihirang yan. So yan guys, yung first naming nakita si Mad-Eye Moody. So makikita po natin yung building po yan. Yung malaking building yan sa likod. Ang tawag po dyan is George Heritage School. So isa po siyang eskwelahan. At yun ang naging inspiration po ni J.K. Rowling sa pagsulat po ng Harry Potter, na kung saan yun yung Hogwarts School na may 4 houses. Yan. In In actual din po, meron din po siyang 4 houses dyan sa loob. So divided by colors din. Pero bawal po nating picturean kasi yung mga estudyante, privacy. Yan naman guys yung tomb ng Potter family. And yeah, dyan nanggaling yung mga karakter dun sa family ni Harry Potter. So yun lang po ang nahanap namin ng mga names. Meron pa yung mga Potter family pero bawal naming lapitan kasi sabi nung nagme-maintain kanina, may yung grass naging lupa. Nawala na yung grass. So, dahil sa dami ng mga turista. Dahil sa dami po ng turista na pumupunta doon. So wala nang tumutubo na grass sa part na yun. Kaya they are trying na patubuin ulit yung grass. Kaya bawal siyang lapitan. Sa likod namin, itong passageway na to, ito yung naging inspiration or it was believed na ito yung dito nang galing yung pangalan ni Harry Potter. So it's not confirmed yet, pero ito yung sinasabi nila pinanggalingan ng pangalan niya. Guys, yan yung Bank of Scotland. So again, an inspiration dun sa bank dun sa Harry Potter na novel by J.K. Rowling. So naalala niyo, dun nag-deposit yung parents ni Harry Potter ng kanyang pera. So yan yung inspiration. Ito yung Royal Mile. Ito yung main passageway dito sa Old Town ng Edinburgh. So, yeah, ito yung pinaka-main na road dito. And pinakisikat as well na road. So guys, story time. So nung first time ko pong mabasa yung Edinburgh, ang basa ko po nung una is Edinburgh. So, Edinburgh ako ng Edinburgh. Hindi ko alam Edinburgh pala. As it bra. Edinburgh. Ito yung isa sa mga cathedral dito sa Edinburgh. Tara, puntahan natin. Guys, tingnan nyo yung mga details. Napaka-detalyado ng mga... Yung piano ba yan? That's an organ. So
So, pumasok na po kami sa cathedral ay napag-alaman namin na 900 years na yung cathedral. Grabe. Built last 1100. 11 century. Ireland. Yeah. So, ito po ang Balmoral Hotel. Dito po sinulat ni J.K. Rowling ang last chapters po ng Harry Potter. So, Which is yung Harry Potter and the Deathly Hallows. and the Deathly Hallows, tama. And meron din siyang sariling suite room doon sa hotel na yan. At ang bayad po per night is 2,000 pounds per night. In pesos. In pesos, 150,000 pesos per night. Bye-bye!